Sa gitna ng mga aligasyon ng vote na mismatches at overvotes, formal nang humiling ang PDP laban ng manual recount sa pamamagitan ng petisyon sa Korte Suprema. Ang buong detalye kukwento sa atin ni Yeda Rodil. Formal nang ipinitisyon ng Partido Demokratikong Pilipino o PDP laban sa Korte Suprema para magsagawa ang Komisyon ng Elections ng manual recount sa katatapos na halalan. Batay sa petisyon na mismong sina Atty. Israelito Torion at Atty. Jimmy Bondoc ang naghain, iginiit nila na marami umanong irregularidad noong May 12 elections dahil walaan nilang isinagawang manual counting sa mga presinto. Tayo po ay naghihingi ng kalinawan doon sa ginamit po na software, doon po sa online voting, doon sa manual count, at doon sa overvotes, no? So yun po ang pinag-uusapan natin ngayon for key positions that PDP has taken. Yung nag-file kasi kami ng supplemental petition, no, just to apprise. Una umano ay ang tinawag nitong rampant mismatches ng actual ballot at voter receipt. Gayon din ang 17 million senatorial votes na binaliwala sa tali sa katwirang overvotes ang mga ito. Maging ang pagkakadiskubre sa isang equipment tulad ng Starlink transmission devices at solar panels sa isang pribadong bahay sa Barangay Buhangin, Davao City na pinaniniwala ang potential conflict of interest. Specifically, on April 5, 2025, may mga election equipment such as Starlink transmission devices and solar panels na diskubre po sa isang pribadong residente sa Davao pa. Sa Barangay Buhangin, Davao City. Oo. So, in-inform natin ng Supreme Court yan kasi bawal yan. Saan ka ba makakita ng election equipment nakalagay lang sa isang pribadong bahay, no? Tapos pangalawa, merong undocumented destruction of around 6 million election ballots, no? Na hindi na-explain ng ng COMELEC yun ng maigi kung saan na itong 6 million ballots. Saka saan na-destroy, nakita ba natin? Ginamit na sandalan ng PDP laban petition sa kanilang Supreme Court recount petition ang Republic Act No. 9369 na mas kilala bilang Automated Election System Act at ang Batas Pambansa bilang 881 o ang Omnibus Election Code. Partikular umanong nakasaad sa Section 31 ng RA No. 9369 na nag-aatas ng traditional manual counting para matiyak ang malinis, tapat at kapanipaniwalang halalan. Nauna nang inilutang ni Vice President Sara Duterte ang pagdududa sa resulta ng May senatorial race at agad naman itong inaksyonan ng kanilang lapian at idinulog sa SC ang petisyon. Ako si Yeda Rodil para sa Kwentong Politiko.